Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us someday. When we're sailing to heaven, what a day of rejoicing that will be. When the saints see
Patuloy naman po tayo na tayo mga kapatid at tayo po yung Manila Bible Seminary, hanggang sa ngayon, hanggang sa huling hininga po ng kanyang buhay, marunong po siyang nag-aaral ng salita ng Diyos. Maipangaral lamang ang ating Panginoon sa Kristo. Ang magandang balita, walang iba kundi ang aral po ng ating Ebanghelyo. Kaya po, sa gabing ito, isa pong pagpupugay mula po sa inyong kapwa lingkod. Maraming pong salamat dito sa buhay na inyo pong in-inspired sa amin bilang tagapangaral po ng ating Panginoong Jesus. Ngayong gabi, nais ko po kayong imbitahan na tumayo at pakinggan po natin ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Lucas sa kabanata 16, talatang 11 hanggang sa mga sumusunod. Narito po ang kwento ng salita po ng ating Panginoon. May isang mayamang tanging nakasuot ng mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, ang tagtad na sugat sa katawan at naghiga sa malituan ng mayaman. Sa hangal na matapunan man lamang ang mga mumong na humulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilapitan siya ng mga aso at binibidaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubing at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inibiling at sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaalim siya rito samantalang ikaw naman nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking dangin sa pagitan, kaya ang mga narito ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dako ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ang mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sa talatang 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Pinagpala po tayo ng ating Diyos, tayo ng lahat ay sama-samang lumapit po sa Kanya. Makapangyarihan namin Diyos, sa gabi ito kami po ay nananawagan po sa inyo sa tulong at habag ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, anumang kalungkutan ang nababalot sa gabi ito dahil sa pagpanaw ng inyong lingkod, alam ko po, papawiin po ito sa takdang panahon, Panginoon, ng kagalakan, ng kasiyahan, dahil patuloy po kami iniibig, patuloy po kayong hindi nagmamaliw ng inyong pagmamahal sa amin. Aming Diyos, sa gabi ito, nais po namin maintindihan ang inyong pong kalooban, ang inyong pong misteryo, ang inyong liwaga, kung bakit ang isang tao ay pumapano sa daigdig na to, at nang sa ganon, nais din namin maliwanagan ang inyong pong katuruan na nanggagaling po sa Biblia. Kaya po, aming Diyos, taos puso kami nagpapakumbaba, aming pong binubuksan ang aming puso, ang aming isipan, upang ang salita po ninyo, ang kalooban po ninyo, ang mangyari sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin
sa makapangyarihang pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Hari na po tayo mga kapatid. Maraming po salamat sa pagkain po natin. At muli po, ang gaya po ng sinasabi ko, ang buhay po ni Tito Ron ay hindi po nasayang. Ito po ay isa pong pinakamagandang maihaharap niya sa harapan ng Panginoon na ang kanyang buhay ay pinalingkod sa ating Diyos. Sa mga talata po na ating pong napag-aralan, may mga katunayan po tayo ditong makikita at pwede po natin itong maging dala-dala habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Si Pastor, si Tito Ron, kabihin na po ng ating Panginoon. All His pain, lahat ng kanyang paghihirap, lahat ng kanyang iniindang mga problema, lahat ng kanyang iniisip, wala na po yun dahil nakahimlay na po siya ngayon sa higaan. Alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan po, pag nakita po ninyo at binasa muli yung ating pong talata sa Lucas chapter 16, verses 19 hanggang 31, isa po sa mga katunayan na hindi natin pwedeng pabulaanan, medyo malalim po yung Tagalog ko, pagpasensyahan po ninyo ha, mag-Mindoro po kasi ako, isa po akong puro mangyan. Ano po, yan. Okay lang po, hindi din ako po tayo nakaawat at po dyan Tagalog po. So, isa po sa mga hindi po natin pwedeng pabulaanan sa itinuturo po ng Biblia, yung katotohanan na ako at ang bawat isa sa atin dito. Ano po? Hindi wala ba yun? Ako, ikaw, tayo po dito, haharap sa ating dakilang pagkita. Wala po ba po na ating Diyos? Ang Diyos po lumika, mapera lang po kung may niniwala po dito na galing po sa pulo ng tao. Ano po? Wala po ay nawala na po rin po ang ating Panginoon. Si Tito Ron po, nawala na po sa atin. At pag pumunta po kayo sa sementeryo, mga nakalagay po dun sa lapida, born ng ganitong taon, ilang taon na buhay. Di ba po pag pumunta po sa sementeryo, lalakad po kayo doon, makikita niyo doon, iba't ibang klaseng edad, iba't ibang klaseng katatayuan sa buhay. Merong mahirap na namatay, merong baby pa lamang, namatay na, merong kasisilang pa lamang sa ospital, namatay na, at meron din namang matanda na, 100 years old, 90 years old. Sa sementeryo, lahat po yun doon, makikita ninyo, namamatay po ang tao. Lahat po tayo dito mamamatay. Ang itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos, kung lahat po tayo dito mamamatay, ano po ang kahalagahan ng buhay? Ito po yung kahalagahan po natin, ano po, na sinasabi po ng Biblia, at ito po yung sinasabi natin kung bakit binati ko po kayo na magandang gabi ngayon. Dahil meron talagang maganda sa gabi po na to. Pero bago po natin puntahan yun, mas maganda isa-isahin po natin yung mga malulungkot na balita at mga hindi magandang balita na makikita po natin kung paano po tayo nabubuhay sa mundong ito, at pagkatapos nito kung tayo po hihiga na rin sa kagaya rin ng hinihigaan ni Pastor Ron ngayon, ano na po ang ating kalalagyan. Isipin po ninyo ito, 5 minutes, 5 minuto matapos po kayong malagutan ng inyong. Okay? Sabi natin kanina, lahat po kayo dito mamamatay. Okay po? 5 minuto, pagkatapos po na kayo ay malagutan ng hininga, saan po kaya ninyo masusundukan ang inyong kaluluwa? 5 minutes after you die, saan po kaya ninyo masusundukan ang inyong kaluluwa? Nakakatakot po no? Parang medyo nakakatakot, pero ito po yung katotohanan. Pag inyo pong pag-aaralan ang sinasabi ni Lucas doon sa mayaman at si Lazaro, isang katotohanan na hindi natin pwedeng pabulaanan, totoo na tayo po ay mamamatay. At ang kamatayan, ito po yun, pinaghahandaan. Yung consequence ng pagpili po natin ngayon, meron po yung kinalaman doon sa buhay na walang hanggan. Ano pong ibig sabihin nito? Mga kapatid, ito po yun. Kung ano po ang pinili niyo po ngayon, habang nabubuhay na po tayo, wala naman po tayo doon sa patay. Kung ano po ang pinili po natin ngayon, ito po ang magiging buhay natin bukas. Tama po? Tama. Kapag pinili mo maganda ngayon, ang buhay mo magiging maganda bukas.
Okay po? Tama po? Kapag pinili mo magandang asawa, siyempre ang asawa mo bukas maganda. Wala nga naman pangit ko yun. Hawain ka ng asawa ko pag sinabi mo magpangit ng iyong asawa kinabukasan. Okay po? Pinipili po kung ano po kayo ngayon, yan po ay product po ng pagpili mo ako. Kung ano po ang kalalagayan ninyo ngayon, yan po ay naging bunga, naging resulta ng pagpili mo po kapag. Ang sinasabi po natin dito sa ating pong pinag-aaralan, ang buhay na walang hanggan na sinasabi po ng banal na kasulatan na ipinapangaral po ng ating pastor ay pinipili. Bakit po natin nasabing pinipili? Kasi ang sabi ng Biblia, ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan sa Marcos chapter 16 verse 15 and 16 ay maliligtas. Ngunit ang hindi manampalataya ay parurusahan. So ang ibig sabihin pala po nito, yung buhay na walang hanggan, ito po yung pangalawang katotohanan. Merong langit at merong impyerno na itinuturo ang Biblia na pupuntahan ng mga taong namatay sa mundong ito. Okay po? Pag tayo po ay namatay, sabi po ng Biblia, yung ating espiritu babalik sa Diyos, yung ating katawang panlupa, itong lupa po na ito, na kahit anong belo ang ating kinukuskos, kahit anong espinol ang ating nilalagay sa mukha, at kahit anong pampabata ang ating iniinom, pagdating ng panahon, pag tayo po ay nakaratay na kagaya po ni Pastor Ron, nakakainom din yan ang buhay. Ito pong physical na katawan po natin, di ba? Magiging fertilizer nito, babalik po sa ating po. At ang ating mananatili po ang yung ating kaluluwa. Tandaan po natin mga kapatid, sa mga doon tagapangaral, mga kaibigan, mga bisita po, mga nagpapasalamat po kami pag po tayo lumaon sa ating po pinag-aralan. Thank you very much po kay Pastor Vincent Kenya sa pagpapatuloy po dito po sa amin. Salamat po marami sa iglesia po na Church of Christ dito po sa Bulaquenia. Purihin po ang ating Diyos. So tuloy po tayo. Hindi po natin pwedeng pasubalian na ang tao may kaluluwa. Ako, ikaw, tayo, mga mahal mo sa buhay, may kaluluwa po yan. At yun po ang isang mandato na hanggang sa huling hininga ni Pastor Ron, sa isipan at sa puso niya, gusto niya na magligtas ng kaluluwa. Lalo't higit yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nga nais niya umuwi ng Mindanao eh. Sabi niya po sa akin, yun siguro Dre, ako pag full time na sa akin mga church kasi marami pa ako mga anak doon na hindi pa pagka nakakilala sa Panginoon. Alam niyo po yung puso niya? Pagliligtas sa kaluluwa. At kung tinuturo po sa atin ngayon dito sa buhay po ni Pastor Ron, iligtas po natin ang kaluluwa ng mga mahal po natin sa Panginoon. Totoo na mayroong impyerno, totoo na mayroong langit. Pag ito po ay namatay, 5 minutes after you die, saan mo kaya masusumbungan ang iyong kaluluwa? Sa impyerno ba? O sa langit? Okay po, magbigay po tayo ng storya. Pag pupunta po kayo ng Tugigaraw, ang inyong pong daan, dadaan po kayo ng Tumawini. Tama po? Ang mga taga-San Mateo, hello po. Tama, dadaan po sa inyo, no? Dadaan. Meron bang ibang daan? Not unless dadaan kayo dun sa may Rojas, no? Marami na kasing mga ngayon mga bypass road. Yan, magdadaan po kayo. So may mga shortcut or may mga magandang daan. Pero sa langit, isa lang po ang daan. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Panginoong Jesucristo, wala kang pwedeng ibang daanan kundi ang Panginoong Jesus lamang. Walang bypass road. Walang shortcut. Kundi tanging ang Panginoong Jesus lamang ang iyong dadaanan. Ano pong sinasabi natin dito? Ito pong buhay natin sa mundong ito, nagre-reflect po ito kung ano ang ating pupuntahan. Ano pong ibig sabihin? Hindi mo pwede na pupunta ka ng Tugigaraw, pero ang dinadaanan mo, pupunta ka Waya at pupunta ka Ina. Ang makarating ka ba ng Tugigaraw? Hindi ka makarating. Dahil siguro, abutin ka ng 10 taon. Kung mali ang direksyon na pupuntahan mo, hindi ka makakarating doon. Ang sinasabi po natin dito, ito po yun. Kaya nga po, masaya po tayo dahil
sa ganito, ito po, masaya po ako, binigyan niyo po ako ng pagkakataon, isang pribilehiyo po, bilang kapwa lingkod ng ating Panginoon na makapagsalita sa inyong harapan kasi ang gaan sa piling. Dahil alam ko na ang kaluluwa ng ating tagapangaral nasa piling ng ating Panginoon. Pero pag kayo po ang namatay, huwag niyo pong pahirapan ang inyong pong tagapangaral, ang inyong pong pastor. Kasi kung ang buhay mo na ipinapakita sa lupa na to ay papuntang impyerno, impyerno talaga yan. Hindi pwede na ang buhay na ipinapakita mo dito, impyerno, tapos ang gusto pupunta ng langit. Hindi pwede yun. Hindi pwede na pupunta ka ng Tugigaraw, pero ang nilalandas mo pupunta ng Kawayan. Ama, hindi pwede yun. Ganon din po. Same with true dito po sa papunta sa langit. Kung ang buhay na ipinapakita mo sa mundong ito ay buhay papunta ng impyerno, doon ka talaga. Wala gid. Sabi ng mga Bisaya, uwak ka gid, mapulos. Nakuha ko natin. Ang pinakamasaya po nito, meron po magandang balita. Ang magandang balita, tayo po ay nailigtas dahil sa biyaya po ng Panginoon. We are saved by grace through faith in baptism. Yan po ang isa sa mga itinuturo po ng ating pong church. At ang pinakamatindi po dito, ang magtiis hanggang wakas ay siya maligtas. Huwag niyo pong kalilimutan yun. Sa buhay po na ating ginagalawan, meron po tayong kinakailangan, ano pong sabi, magtiis. Dito ron, Pastor Ron, nakita ko namin kung paano siya nagtiis. Kung paano po siya naghirap. Kaya nga po, nung siya po ay nalagutan ng hininga, purihin po ang ating Diyos, binigyan na po siya ng kapahingahan. Tayo po na nabubuhay pa po dito. Meron po tayong choice. Ang tanong po sa atin, saan kaya pupunta ang buhay mo 5 minutes after you die? At huwag po natin kalilimutan, life is short. Kagaya po nung nakita sa atin ni Lucas sa chapter 16. Merong mayaman, merong mahirap. Ano ang katatayuan ni Lazaro? Kumukuha lang ng mumo. Alam niyo po yung tira-tirang pagkain? Yun lang ang kinakain ni Lazaro. Pero yung mayaman, sagana sa pagkain. Pero nung namatay sila, ito po yun. Nung namatay ang mayaman, namatay si Lazaro, at ito po ang nakakalungkot. Nakikita nung mayaman si Lazaro na inaalin doon sa Abraham's bosom na tinatawag, ano po? At ang gusto nung mayaman, palapitin si Lazaro o idampit man lang ng tubig yung kanyang mga labi dahil siya ay naghihirap na. Mga katotohanan, mga kapatid, pag tayo po ay namatay, baka yung mahal natin sa buhay nandun, nagdurusa. Gusto po ba natin yun? Ayaw po natin yun. Ayaw po natin na yung pinakamamahal natin sa buhay, nakikita natin nagdurusa. Dito nga lamang po sa lupa kapag nakita natin na ang ating mahal sa buhay nagdurusa, di ba tinutulungan natin? Di ba ano po? Kahit sobra ba yung matigas yung ulo? Sa Ilocano po, tangkinulda, no? Kahit matigas na yung ulo niya, natulungan na natin dahil mahal natin sa buhay. Isipin po ninyo ito mga kapatid. Mahal ko tayo dito mga kapatid. Mahal natin sa buhay, ako mamamatay. 5 minutes pagkatapos ng buhay naman, saan mo susunod? Ayaw ko lang na masusumpukan natin ang ating kaluluwa. Yun sa mga ang tawag mo. Kaya po, kami mga tagapangaral, ang buhay ni Ron, gawin niyo po siya po ay 64 years old. Mahigit 4 na dekada ang kanyang buhay na ibinigay para lamang sa iglesia ng ating Panginoong Jesus. Paglilingkod sa ating Panginoon upang marami pang kaluluwa
ang mailigtas. Ang hamon po sa atin na iiwan natin ngayong gabi. Kapag tayo po ay namatay, sigurado po tayo sa ating pupuntahan. Masisigurado lamang po natin yan kung tama ang ating puso kay Kristo. Kung tama ang ating pamati, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Huwag po natin sasayangin ang oras na kung saan meron sa ating mga tagapangaral na nagsasabi ng mali ang inyong ginagawa. Pagpasalamat po natin yun. Kapag sa sermon, tayo po ay nasasaktan, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi inadigdig tayo. Alam niyo po yung itik? Sino pong nakakalam ng itik? Sa Mindoro po maraming itik eh. Yung tindahan po ng mga, yung saka ng itlog, yung mga balot, yan. Yung itik po na yan, kailangan po ng digdig yan. Yung inasaway po baga, hindi ka pwede dito magdaan kasi baka mamatay o mainitan. So kailangan digdigin. Ganun po ang ginagawa po ng mga pastor. Kaya pag tayo po ay nakakaramdam ng sakit, kapag tayo po ay nakakapinig ng sermon, pasalamat po tayo. Kasi inadigdig po tayo, inaiwas po baga tayo dun sa kasamaan, patungo dun sa kabutihan. Kasi lagi po natin tatandaan, ang buhay po natin, pinipili po yan. Pinipili papuntang impyerno o pinipili papuntang langit. At sa gabi dito, purihin po ang ating Diyos dahil isa pong manggagawa ng Panginoon. Malungkot po sa amin dahil nabawasan na naman po ang mga pastor dito po sa ating mundo. Alam niyo po ba, sa statistic po na ginawa, presently ang Manila Bible Seminary po ay merong 9 na lamang na estudyante. 9. Ilang milyon po ang tao sa Pilipinas? Ilang milyon na po tayo, o mahigit 100 milyon na po tayo. Kaya nga po, kapag nababawasan po kami ng kagaya po ni Pastor, nabawasan na ng nalagasan na, malungkot po kami. Dahil alam po namin na mabigat po yung pasan-pasan po namin. Yung kaluluwa na gusto po namin mailigtas, ay nahihirapan po kami. Ang challenge po dito, ang buhay ni Pastoron natapos na, sino ang susunod sa kanya upang magpatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos? Siguro isa sa mga kamag-anak, sa mga pamangkin, pero ito po yung ating sinasabi. Kapag tayo po namatay, makikita po natin yung mga mahal natin sa buhay, lalo na kung nandun, nagdurusa, at ayaw po natin. Ayaw po natin. Sa gabi ito, bilang parangal at pagpupugay sa buhay po ni Pastor Ron, nandito po yung mga kasamahan ko, mga taga-pangaral. Pwede po kasamahan ko kami sa gitna. Punta po tayo dito. Mga pastor po, mga taga-pangaral. Sige po. Ayun po kayo makilala sa isa, pero punta po kayo dito. Bilang salamat po dito. Thank you po kapatid. At bilang nakikirami po, amin po pinapag-ibigin sa inyo ang kanyang mahal sa buhay sa inyo. Sa mga susunod na araw, ito po na masakit, hindi po siya makatulog or balisa po sa akin panalagay. Kaya ang aking po panalangin sa tulong po ng Banal na Espiritu, samahan niya po kayo kita. Narito po yung mga sa mga tagapangaral na po, sila po ay kahit po tayo, bisita po sa inyo, makukong sa po sa inyo, at dito sa lahat, makakatulog po sa inyo, lalo din sa panalangin sa inyo. Again, kapag po dito, ang buhay po yung mag-praise. Po tayo po lahat ay tumulo, tayo po lahat ay panalangin. So, kaya po ba, nakakas po natin ang ating mga kapay, kaya po sa asawa po, dapat natin na ipagbilin po natin ang buhay po ng kabel na mo. Wala po silang anak, kaya ang kanilang naging anak ay ang iglesia po na pinalikuan dito. Ayaw po lahat tayo manalangin. Pagpalay namin Diyos, sa gabi ito Panginoon, malungkot po sa amin na
upang ang may bahay na ito ay gusto ron ay patuloy na maranasan ang iyong pong pagmamahal, ang iyong pong walang hanggan na pag-ibig sa Kanya. Aming Diyos, sa kabila ng kalungkutan, Panginoon, sa tulong at pagmamahal ng Banal na Espiritu, ipagtulong po sa kanyang masilalim na Panginoon ng kagalakan. Dahil kayo ang Diyos na patuloy po namin na pinipurahan. Diyos na pinagpulong ng aming pag-asa at ng aming pag-asa. Sa iyo lang kami magtiwala, Panginoon. Sa iyo lang kami pinagkakatiwala at pagpupunan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Lord.